Kabanata 1851. Ang pagtanggi ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Biglang bumusina ang tawa. Chuck, isa siyang Goldman. Sigurado ka bang tatanggihan mo siya? Napatingin si Daisy sa lalaking may mahabang buhok sa couch. Gwapo siya sa ganda ng features at nakaistilong manamit. Mapatla ang balat niya, at kung hindi dahil sa mahina niyang boses, iisipin ni Daisy na babae siya. Hindi alam ni Mr. Gray ang gagawin. Mr. Johnson, ito ang gusto ng chairman. Itinaas ni Charlie ang kanyang ulo at bumuga ng ulap ng usok. Matalim ang kanyang tingin habang nakatitig kay Daisy sa usok. Dapat lang sumali si Miss Goldman sa Royal Crown o Zestar. Ang Tenet ay isang maliit na kumpanya lamang, at hindi ka namin mahawakan. Sobra na si James Tell dito. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at pinagpag ang kanyang binti. Hindi na kailangang dalhin ako dito. Sinaman siya ng tingin ni Charlie at inilabas ang natitirang kalahati ng kanyang sigarilyo. Lumabas ka at pagnilayan ang iyong mga kilos. Pinilit ni James ang kanyang dila, bumangon, huminto sa harap ni Daisy, tinapik ang balikat nito, at sinabing may bastos ng ngiti, magiging masaya ka sa trabaho kasama siya. Nagbaba ng tingin si Daisy. Nang tumahimik ang opisina, binasag ni Daisy ang katahimikan. Gusto kong malaman kung bakit ayaw mong magtrabaho sa akin. Dahil ba sa kung sino ako? Nilero ni Charlie ang kanyang lighter, at ang asul na apoy ay kumikislap. Maganda ang pakikitungo sa mga mayamang tulad mo. Naranasan mo na ba ang hirap? Kung gusto mo ng karanasan sa buhay at narito upang tamasahin ang katanyagan ng pagiging nasa industriya, pumunta sa ibang lugar. Maraming maibibigay ang iyong pamilya, kaya magagawa mong mag-isa kahit na hindi ka pumirma sa isang ahensya. Pinili mo ang landas na ito dahil bata ka pa at gusto mong magsaya. Sa background ng iyong pamilya, maaari mong makuha ang lahat ng mga mapagkukunan at makuha ang iyong paraan. Ako, bilang isang manager, ay kailangang pagtakpan para sa iyo at subukang linisin ang iyong pangalan. Ang ginagawa mo lang ay i-enjoy ang buhay at huwag pansinin ang mga sinasabi namin sa iyo, kaya ano ang silbi ng pagsamahin kita? Masakit pakinggan ang mga salita ni Charlie. Nagbago ang ekspresyon ni Mr. Gray, ngunit alam niyang malakas ang personalidad ni Charlie. Siya ay matigas ang ulo at sobrang tigas. Gayunpaman, talagang mahusay siya sa pagsakir ng kita. Maaari siyang pumili ng magandang script, o hindi niya magagawang maging bida ang rich kid na si James sa loob ng 2 taon mula nang sumali siya. Si James ay isang ligaw na tao. Hindi siya naroon para kumuha ng mga karanasan sa buhay kundi dahil gusto siya ng kanyang ama. Umaasa si Mr. Tell na maasa ng kanyang anak ang kanyang kakayahan at pagbutihin ang kanyang ugali. Sa kasamaang palad, walang sinuman sa mga tagapamahala ang nakayanan siya, kaya kinailangan ni Mr. Tell na magmakaawa kay Charlie na kunin si James sa ilalim ng kanyang pakpak. Pumayag lang si Charlie dahil nakikita niya kung paano si Mr. Tell. Si James ay mahirap kontrolin, ngunit si Charlie ay hindi rin santo. Nagbigay siya ng plano kay Mr. Tell. Kinumpiste niya ang kanyang mga credit card at sports car at ipapadala siya sa pagsasanay sa loob ng 2 buwan. Personal siyang susubaybayan ni Charlie at hindi man lang ibibigay sa kanya ang kanyang telepono. Kinailangan ni James na harapin ang maraming paghihirap sa panahong iyon at sa wakas ay nagsimulang kumilos. Hanggang kay Charlie lang. Nakahanap ng karakter na bagay kay James kaya nagsimula siyang sumikat. Pagkatapos nito, nagpunta siya sa ilang mga palabas, at ginawa siya ni Charlie na parang isang matapat na bata na mayaman, at iyon ay kung paano siya dahan-daang naging isang idolo sa nakalipas na 6 na buwan. Kabanata 1852. Matapos maging sikat, nahuli si James sa isang bar fight ng paparazzi, at nawalan siya ng 500,000 followers sa isang gabi. Si Charlie ay gumugol ng 1 taon sa pagbuo ng kanyang imahe, ngunit si James ay isang pagkabigo. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagalit. Iba si Daisy kay James. Siya ay isang Goldman at may mas mataas na halaga kaysa kay James. Ang pagtanggi sa kanya ng ganoon ay katumbas ng paghuhukay ng sarili niyang libingan. Nag-iisip si Mr. Gray kung paano ipagkalat ang sitwasyon, ngunit sa halip na magalit, ngumiti si Daisy. Hindi mo ako kilala. Iniisip mo na ako ay katulad ni James dahil lamang sa kung sino ako at hindi man lang ako bibigyan ng pagkakataon. How could you already decide na nandito lang ako for fun? Sa wakas ay tumingin sa kanya si Charlie. Mukhang mas maganda ang babaeng iyon kaysa sa bastos na si James. Umupo ng tuwid si Charlie at sinabing, sabihin mo sa akin, bakit Tenet ang pinili mo kung pwede kang sumama sa Royal Crown at Zestar?
Sumagot siya, nais kong magsimula muli mula sa ibaba, at ayaw kong gamitin ang ugnayan ng aking pamilya. Masyado akong malapit sa Royal Crown at Zestar. Hindi ko kailangan ng espesyal na pagtrato. Kinatok ni Charlie ang buko niya sa desk at napangisi siya nang marinig ang mga salitang special treatment. Nagsisimula ka sa ibaba, pero binigyan ka ng chairman ng top grade contract. Hindi ba special treatment yon? Desisyon iyon ng chairman. Hindi ko siya tinanong yan. Tumayo si Charlie at nag-wave ng kamay. Umalis ka na, hindi kita kukunin. Matigas ang kanyang desisyon. Nag-aalala si Mr. Gray. Mr. Johnson, the chairman, pinutol siya ni Charlie. Kakausapin ko siya tungkol dito. Halatang hindi niya ito iisipin. Itinaas ni Daisy ang kanyang kamao. Palagi niyang mapipiling kumuha ng ibang manager kung tumanggi itong magtrabaho sa kanya, ngunit ayaw niyang gawin iyon. Sinabi sa kanya ng kanyang instinct na si Charlie ang pinakamahusay na pagpipilian. Mr. Johnson, tumayo si Daisy sa harapan niya at kumpiyansang sinabi, maaari mong subukang makatrabaho ako ng 1 buwan. Pagkatapos nito, aalis na ako kung hindi ka pa rin masaya. Nagulat si Charlie at tumingin sa kanya ng may pagtataka. Mukha siyang determinado at malinis cut, hindi katulad ng iba pang mayabang na sosyalidad. Alam niya kung sino si Daisy. Ang anak na babae ng sikat na Nolan Goldman mula sa Baseburg, ang prinsesa ng Goldman na isang child actor at nagtrabaho kasama si Julius Boucher. Siya ay may karanasan sa pag-arte, at hindi tulad ni James, mayroon siyang potensyal. Ayaw niyang makatrabaho siya dahil sa kung sino siya. Ang mga Goldman ay mas maimpluwensyang kaysa sa Tells, at kahit na hindi siya natatakot sa kanila, hindi niya gusto ang gulo. Hindi rin kinaya ni Daisy ang init. Ang mga aktor ay kailangang bumaba at madumi, hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng litrato at pagkuha ng stunt doubles. Kung hindi niya magagawa iyon, sayang ang oras at resources na magagamit sa mas mahuhusay na aktor. Hindi niya gusto iyon. Sinabi ni Charlie ang lahat ng iyon kaya siya ay sumuko dahil ang mga mayayamang babae ay umalis sa galit kapag narinig nila ang sinabi niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nanlaban si Daisy. Nang makita ni Daisy na nag-iisip siya, marahil ay isinasaalang-alang, nagpatuloy siya. Hindi ganoon katagal ang 1 buwan, pero hindi kita pababayaan. Ngumiti ito at tumingin sa mga mata nito, 1 month na. Pagkatapos nito, umalis ka kung hindi ako kontento. Napangiti si Daisy. Deal. Lumabas ng opisina sina Daisy at Mr. Gray. Nilagay ni Mr. Gray ang kamay sa dibdib niya dahil halos lumundag na ang puso niya sa lalamunan. I'm so sorry, Miss Vanderbilt. Ganyan si Mr. Johnson. Please, huwag kang magalit. Kabanata 1853. Ngumiti si Daisy at sinabing, hindi mangyayari iyon. Naniniwala ako sa'yo, sa Yar Amor, sa Victoria Business College. Nakatayo si Colton sa corridor at nakakross arms habang nilalaro ang malachite compass necklace niya. Cole, lumapit ang kaibigang matinik ang buhok at ipinatong ang mga braso sa balikat nito. Di ba sabay tayong kakain? Pagkasabi niya nun, nakita niya ang kwintas sa kamay ni Colton at napabulalas siya. Wow! Accessory mula sa CD. Para sa babae ba yan? Inalis ni Colton ang kwintas at walang pagbabago sa ekspresyon na sinabi, para sa kapatid ko. Ngumiti ang kaibigan. Oo naman. By the way, what happened to your pretty groupie? Nakasimangot si Colton. Bakit mo gustong malaman? Bakit ka kinakabahan? Nagtatanong lang ako. Hindi ba siya madalas na sinusundan ka? Hindi ko siya nakita kamakailan. Hindi ka ba niya hinabol? Dahil doon ay nakaramdam ng awkward si Colton. Hindi alam ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa bet nila ni Freya. At noong nakilala siya ni Freya dati, kadalasan ay dahil ni-request niya ito. Hindi ito tungkol sa paghabol. Nagulat ang kaibigan, bakit kanya bibili kung hindi kanya hinahabol? Mayroon kang libreng pagkain at inumin at libreng runner. Nakipagpustahan siya sa iba pa niyang mga kaibigan na hinahabol ni Freya si Colton, at nagtaya sila kung gaano katagal bago siya magtagumpay. Hindi nagsalita si Colton ngunit tumalikod at umalis. Sumunod naman ang kaibigang matinik ang buhok. Oy, hindi ba tayo pupunta sa pagkain? Nang gabing iyon, nakatanggap ng text si Freya mula kay Daisy habang papaalis siya sa kolehiyo. Daisy, nag-dinner ka na ba? Naghahanda na akong matulog. Dumating iyon na may kasamang umiiyak na emoji. Kamukha niya, ngumiti si Freya at sumagot, magpahinga ng maaga. May biglang lumapit sa kanya nang tumalikod siya, napauntog ang noo niya sa labi ng taong iyon.
Bago pa makapag-react si Freya, sinapo ni Colton ang mga labi niya na tumama sa ulo niya. Sobrang sakit na halos mabali ang balat niya. Tingnan mo kung saan ka pupunta. You should take your advice. Kumunat ang noo ni Freya habang hinihimas ang noo. Hindi lang siya ang nasaktan. Hindi naman bakal ang ulo niya. Tumawa si Colton. Sinasadya mo ba yon? Tumangala siya at nagtanong, ano? Nag-cross arm si Colton at nagtaas ng kilay. Nabangga mo ako nung nakita mo ako. Playing hard to get. Humalaklak si Freya. Sa tingin mo ba nakakatawa ka, Colton? Might as well say that I'm seducing you. Kung siya ay naglalaro ng hard to get, kung gayon maaari rin nitong sabihin na nililigawan siya nito. Tumigil sa pagngiti si Colton nang may sumagip sa kanyang isipan, at umiwas siya ng tingin. With your figure. Gusto niyang sabihin na gifted siya pero wala sa utak. Huminto si Freya at inalala ang nangyari sa isla. Agad na nagyelo ang hangin. Ang kanyang ekspresyon ay alanganin, at hindi na siya maaaring manatili pa doon. Aalis na ako. Naglakad siya papunta sa kalsada at pumara ng taxi. Tumayo si Colton sa lugar hanggang sa umalis ang taxi, ang kanya. Isip sa gulo, inilabas niya ang kwintas sa pag-aakalang nabaliw na siya sa binili niya. Bumalik sa Baseburg, sa Tenet Media. Sa opisina ng manager, inilagay ni Charlie ang script sa harap ni Daisy, nagsalin ng isang tasa ng kape, at umupo sa tapat niya. May pwesto para sa isang sumusuportang aktres sa bagong pelikula ni Benny Crawford. Isang buwan na ang lumipas ang audition. Kinuha ni Daisy ang script, at ito ay isang action period piece. May dalawang script, isa para sa storyline, at isa para sa supporting actress. Kabanata 1854. Bago nagsalita si Daisy, nagtaas ng kilay si Charlie at tumingin sa kanya. Sinabi ng chairman na hiniling mo na pumili ng sarili mong script, ngunit hindi iyon nauugnay sa akin. May probation ka. Kung makukuha mo ang tungkuling ito sa loob ng isang buwan, tatanggapin kita. Mahirap ba makuha ang role? Tanong ni Daisy. Humalaklak si Charlie at dahan-daang humigop ng kanyang kape. Tingnan mo nga, binasa ni Daisy ang storyline at ang mga setting ng karakter. Ang karakter ay isang babae mula sa tribo ng demonyo. Siya ay isang antagonist at may dalawang personalidad na nangangahulugang mayroon siyang personality disorder. Kailangang sanayin ang personalidad ng karakter. Malakas ang karakter sa sorcery at martial arts, kaya maraming fight scenes. Hindi lamang siya kailangang nakabitin gamit ang mga wire, ngunit kailangan din niyang lumaban sa tubig. Malinaw na hindi magiging madaling dalhin ang karakter ng perpekto. Karamihan sa mga A-lister ay makakakuha ng stunt double para sa mahihirap na mga eksenang aksyon, ngunit hindi papayag si Charlie na makakuha ng double at gusto niyang kunin ang karakter na ito. Ibinaba ni Charlie ang kanyang tasa nang makita siyang nag-aalangan. Mag-audition din ang mga artista mula sa Royal Crown at Zestar para sa karakter na ito. Nagbigay ako ng pagkakataon, kaya nasa iyo na kung makukuha mo ito o hindi. Mayroon kang isang buwan upang paghandaan ito. Natural, maaari kang sumuko palagi. Tumangala si Daisy at sinabing, I will get it. Tumayo si Charlie. Huwag kang masyadong mayabang. Napaka-critical ni Benny Crawford pagdating sa kanyang mga pelikula. Kailangan mong sanayin ang mga fight scenes at pag-arte mo. Lumabas ng opisina si Daisy dala ang script at saka tumayo sa harap ng elevator. Pagkabukas ng pinto, lumabas si James na nasa bulsa ang mga kamay. Nakasuot siya ng gold na salamin na may chain, magulo ang buhok, at parang may eyeliner. Ang kanyang mga magagandang mata ay mukhang sobrang foxy. Nakasuot siya ng pink na jacket. Kahit na ang pink ay kadalasang mukhang inosente, mukhang mapang-akit ito sa kanya. Inayos niya ang salamin niya, huminto sa harap ni Daisy, at tiningnan ang script sa mga braso nito. May script ka na. Minamadali ito ni Charlie. Ngumiti ng matamis si Daisy. Ito ay isang pagkakataon na ibinigay sa akin ni Mr. Johnson para sanayin ang aking kakayahan sa pag-arte. Training acting skills, pinitik ni James ang dila. Halatang pinahihirapan kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumingin siya sa paligid, sumandal, at hininaan ang kanyang boses. Makinig, si Chuck ang demonyo mismo. Ang lahat ay maaaring gumamit ng doble, ngunit walang sinumang nagtatrabaho sa kanya ang nakakakuha niyan. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pag-arte. Nakaramdam ng awkward si Daisy na nagrereklamo ito sa kanya. Mahirap talaga ang pag-arte. Baliw ka, di ba? Masisiyahan ka sa pagiging Miss Goldman, ngunit ikaw ay nasa industriyang ito. Tumingin si James sa kanya at hindi niya maintindihan.
Kung hindi dahil pinilit ako ng papa ko, mas gugustuhin kong bumalik at kunin ang negosyo ng pamilya kaysa sa pag-arte. Hindi ko na dapat pagdaanan ang hirap na ito. James Tell, nakatayo si Charlie sa pintuan ng opisina, nakatitig sa kanya. Ngumiti si James at naglakad. I'm just welcoming the new colleague. Ayaw makinig ni Charlie sa kanya. Anong nangyari sa letter of apology mo? Tapos na, dinala ko ito para makita mo. Niyakap ni James ang balikat ni Charlie at ngumiti ng nakakaloko. Tingnan natin sa loob. Hinampis ni Charlie ang kamay niya at pinandilatan siya bilang babala bago tumingin kay Daisy na walang ekspresyon. Bakit nandyan ka pa? Humanda ka. Kabanata 1855. Tumalikod si Daisy, agad na nag-oo, at mabilis na pumasok sa elevator. Pagbalik niya sa kanyang space, may tao. Ang taong nakatayo sa harap ng bintana ay mukhang banyaga ngunit pamilyar hanggang sa lumingon siya. Nagulat si Daisy. Ninong, si Helios ay may mga tood at tila mas mature ngunit mukhang kaakit-akit pa rin. Lumapit siya sa sofa at sinabing, narinig kong sinabi ng tatay mo na nandito ka. Gusto niyang kunin kita ng manager, pero nahanap mo na si Charlie. Umupo na rin si Daisy. He worries too much. Nagsalin siya ng isang tasa ng tsaa at ngumiti. Paanong hindi siya mag-aalala? Okay lang siya dahil kasama mo ako sa trabaho, pero ngayong mas matanda ka na at kailangan mong harapin ang lahat ng mag-isa, hindi ito magiging komportable gaya kapag nasa bahay ka. Tumingin si Daisy. Inihanda ko na ang aking sarili sa isip para dyan. Hindi na siya maaaring umatras matapos ang rutang ito. Nakita niya ang script na hawak niya at pinaikit niya ang mga mata. Charlie made you audition for Benny's new movie. Tumigil si Daisy, saka tumingin sa ibaba. Oo, gusto niya akong subukan. Tatrabaho niya ako kung makukuha ko ang papel sa susunod na buwan. Iyan ay kawili-wili. Nagulat siya. Interesting. Ngumiti si Helios, sikat si Benny sa eksena ng pelikula, at karamihan sa mga bagong artista ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon. A&B listers would lower their price just to get the role, and I heard that all the actors who have auditioned for this movie are really great actors. That would mean that Daisy needed to work against a group of mga mahuhusay na aktor para sa papel. Kaya naman hiniling sa kanya ni Charlie na huwag masyadong magtiwala. Alam niya na hindi ito magiging madali. Tumingin sa kanya si Helios at nagtanong, gusto mo bang makipag-usap ako kay Benny? Tinanggihan ni Daisy ang kanyang alok. Hindi, gusto ko gawin mag-isa. Fair, malaki ka na ngayon. You can get it on your own merit. Tumanggaw si Helios. Ilang sandali pa silang nagkwentuhan, at inihatid siya ni Daisy palabas. Masaya sila, parang mag-ama. Gayunpaman, nakita iyon ng dalawang aktres na nakatayo sa likod ng dingding. Iyan ang babaeng Goldman. Nakakuha siya ng top grade contract of the bat tulad ng isang Goldman privilege. Kahit si Mr. Boucher ay tinutulungan siya. Ames, hulaan ko na magkakaroon ka ng kompetisyon para sa papel sa pelikula ni Mr. Crawford. Kailangan mong mag-ingat. Paalala ng aktres sa babaeng may maikling buhok sa tabi niya. Unlike this girl next door actress, ang short-haired woman ay cool look at mahusay sa pagpapanatili ng kanyang figure. Siya ay payat ngunit voluptuous. Napatingin si Amy sa kanya. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo sa opisina. Madaling marinig ng mga tao. Nagpout ang dalaga. Hinahanap lang kita. Ikaw ang nangungunang aktres dito dahil ikaw ay may talento at hinahangaan ka ni Mr. Johnson. Siya naman, parang James Tell lang. Nakapasok lang sila dahil sa pamilya nila. Kahit child star siya, hindi siya dapat kasing galing mo. Sige, tere na. Tumalikod na si Amy para umalis. May gustong sabihin ng aktres pero tumigil at sumunod. Mula nang makuha niya ang script, sinimulan ni Daisy ang pagsasaliksik sa kanyang karakter at nagtakda pa ng alarm araw-araw para magsanay. Magsasanay siya sa timbang, pagbubuhat sa umaga, yoga at boxing sa tanghali. Pagkatapos ay paglangoy at pagsisid sa gabi. Ang kanyang pagsasanay ay maayos na nakaayos sa buong araw. Kabanata 1856. Si Daisy ay banggitin ang kanyang linya kapag siya ay kumakain at nagsasanay patungo sa salamin sa loob ng kanyang silid kapag siya ay bumalik sa bahay. Mabilis na lumipas ang oras, at mahigit kalahating buwan na ang nakalipas. Nagawa ni Daisy na sanayin ang kanyang pangangatawan ng mas mahusay kaysa dati. Hindi lang mas halata at mas mahigpit ang kanyang baywang, kundi mas matigas ang mga kalamnan sa kanyang mga braso. Sa tanghali, sinanay niya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban kasama ang combat instructor sa training room. Makalipas ang halos 2 oras,
bumagsak si Daisy sa sponge mat, nababalot ng malagkit na pawis ang kanyang leeg. May lumitaw mula sa pinto, at umupo si Daisy. Si James iyon. Tinanggal ni James ang kanyang sunglasses at sinabing, napakasipag mo. Hindi ako makapaniwala na nagsimula ka na sa pagsasanay, kahit na hindi mo alam kung makukuha mo ang karakter o hindi. Pumunta si Daisy sa gilid at kumuha ng tuwalya para panasan ang pawis niya. Well, it's always nice to be well prepared. May ipaalala ako sa'yo. Maraming artista ang nag-audition para sa tungkuling ito, kaya maaaring hindi mo ito makuha. Kahit ikaw ay pinili, may ilang buwan ng pag-e-ensayo pagkatapos makapasok sa grupo. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat ngayon. Lumingon si Daisy para tingnan siya. Anong ginagawa mo dito? Para bisitahin ka, syempre. Naglakad siya palapit kay Daisy at sinabing, of fact, tingnan mo, pareho tayo. Ikaw ay maganda, mayaman, at matalino, habang ako ay mayaman. Ako ang iyong senior, habang ikaw ang aking junior. Sa Tenet Media, pareho tayong ipinanganak sa isang prestihiyosong pamilya. Kaya hindi mo ba nararamdaman na nakilala mo ang iyong mabuting kaibigan? Naguguluhang tanong ni Daisy, don't you tell me that we should be friends. Yan ang sinasabi ko, matigas niyang sagot. Pareho kami ng family background, so pareho kami ng topic. We're from the same circle and different from those who desperate to get to the top. Sa madaling salita, hinamak ni James ang mahihirap at pinapaborin ang mayayaman. Gayunpaman, naiintindihan din siya ni Daisy. Siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya, kaya ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay mula sa mataas na lipunan sa Baseburg. At saka, hindi naging artista si James dahil hinanggad niyang maging isa. Ito ay eksakto dahil nasa kanya ang lahat mula sa sandali, siya ay ipinanganak na siya ay kinasusuklaman ng mga tao sa industriya ng entertainment na sinubukan ang kanilang makakaya upang makakuha ng tuktok. Nawala nang masabi si Daisy bago diretsyong sinabi, sa tingin ko hindi tayo pareho ng mga tao. Sabi ni James, ano? Naging artista ako kasi pinili ko. Iba ako sa'yo. Tsaka I like acting, and I like this job, she said sternly bago tumalikod at umalis. Sinundan siya ni James at nagpatuloy. Oy, seryoso ka. Sabi mo mahilig kang umarte. Ano ang maganda sa pag-arte? Huminto siya sa kanyang paglalakad, lumingon para tingnan siya, at sinabing, hindi mahalaga kung ito ay mabuti o hindi. Hindi ka kailanman naglagay ng anumang pagsisikap sa iyong karera, kaya hindi mo iniisip na ito ay mabuti. Sa tingin mo ito ay paghihirap pagdating sa entertainment industry, ngunit ito ay talagang isang pagkakataon upang maranasan. Tanging kapag nasiyahan ka sa karanasan at resulta ng iyong trabaho ay makikita mo na sa anumang karera, hanggat tinatrato mo ito ng may pag-iingat at dedikasyon, ikaw ay gagantimpalaan. Gusto mo bang gugulin ang iyong buhay bilang isang walang pinag-aralan, mayaman na bata sa bahay? Natigilan si James, at natigilan siya. Biglang may umalangaw-ngaw na boses. Well said. Ang taong naglalakad palapit sa kanila ay isang babaeng may maikling gupit. Naka-light makeup siya at naka-white chiffon shirt na may mga alahas na perlas at isang masikip na black leather na palda na lalong nagpatingkad sa kanyang magandang pangangatawan. Nang makita siya ni James, lumungkot ang mukha nito, at sarkastikong sinabi, talk about the devil. Hindi ko akalain na pupunta ka rin dito, Reyna ng Tenet. Natigilan si Daisy. Reyna ng Tenet. Hindi ba siya ang aktres na nagtatrabaho din sa ilalim ni Charlie? Gaya ng inaasahan sa isang 80-year na actress mukha siyang kahanga-hanga. Kabanata 1857. Ngumiti si Amy at sinabing, Young Mr. Tell, akala ko ba nagtatrabaho tayo sa iisang kumpanya? Paano ka naging cold sa akin? Nagpatigilid ang mukha ni James at mayabang na sumagot, Thirst, kailan ko pa sinabi na nagtatrabaho ako sa Tenet Media? Iba ako sa'yo. Sumama sa kanya si Amy at nagpatuloy. Oo, tama ka. Magkaiba tayo. Ang dahilan kung bakit ka sumikat ay dahil kay Charlie. Ngayong sumikat ka na, nagpasya kang tanggalin siya. Tumigil ka sa pag-lecture sa akin. Kung gusto mong maging aso ni Charlie, sige. Hindi ako nakikinig sa kanya, at hindi ako magiging A-lister. Ayaw na siyang kausapin ni James kaya tumalikod na siya at umalis pagkatapos niyang magsalita. Napatingin si Daisy sa kanyang likuran at nag-isip ng malalim. Naiintindihan niya kung bakit hindi niya gusto ang pagiging artista, ngunit bakit niya ito kinasusuklaman. Miss Vanderbilt, I apologize for what happened just now. Tumingin si Amy sa kanya at sinabing, galing si James sa isang prestihiyosong pamilya, kaya medyo maluwag na kanyan.
Oo nga pala, gusto ko yung sinabi mo kanina. Since she was her senior, Daisy replied respectfully, I really like being an actor. Iyon ang dahilan kung bakit pinili kong maging isa. Well, I think I can take it as training din. Tumanggaw siya. Nakikita kong iba ka kay James. Nag-isip sandali si Daisy at nagtanong, Miss Holt, pwede ko bang malaman kung bakit ayaw ni James sa pagiging artista? Sabi ni Amy, dahil siguro sa nanay niya. Nanay niya, ang ina ni James ay isang napaka-experienced na artista sa entertainment industry. Siya ay nasa parehong antas ni Mr. Boucher. Narinig mo na ba si Marijuan Gondales? Gulat na sagot ni Daisy, I know her. She had worked with Miss Mayweather before. Nagtrabaho si Zyla sa entertainment industry. Nakita na ni Daisy ang kanyang pag-arte noon, at si Marijuan ang bida sa pelikula. Naramdaman ni Daisy na may mali at sinabing, sandali lang. Kahit si Miss Gondales ay nagpakasal ng mas maaga kaysa kay Miss Mayweather, hindi siya magkakaroon ng anak na kasing laki ni James, di ba? Si Marijuan ay halos kasing edad ni Zyla, at ang anak ni Zyla ay ilang taong gulang pa lang dahil isinilang lang siya ni Zyla ilang taon na ang nakakaraan. Kahit na mas nauna pang nagpakasal si Marijuan kay Zyla, walang paraan na kasing edad niya si James. Amy chuckled and said, may anak na si Miss Gondales bago siya naging artista. Itinago niya ang kanyang katayuan sa kasal, at pagkatapos ay natuklasan lamang ng media na siya ay may isang anak na lalaki noong si James ay 15 taong gulang. Habang nalantad ang pagkakakilanlan ni James, nakikipaghiwalay si Miss Gondales sa kanyang ama. Nagpa siya silang dalawa na tapusin ang kanilang kasal dahil hiwalay na sila sa isa't isa kaysa sa magkatuluyan. Marahil ay hindi gusto ni James ang entertainment industry dahil hindi niya makuha ang pagmamahal ng kanyang ina mula pagkabata. Natigilan si Daisy. Inilihim ni Marijuan ang kanyang katayuan sa kasal, at walang nakakaalam na umiiral si James. Sa madaling salita, hindi maaaring magpakita si James sa publiko kasama ang kanyang ina. Ngayon lang nakita ni Daisy ang liwanag kung bakit labis na kinasusuklaman ni James ang entertainment industry kaya tumanggi siyang maging A-lister kahit na-promote siya ni Charlie. Oye, naniniwala ako na nakatanggap ka ng imbitasyon para sa isang role sa bagong pelikula ni Mr. Crawford, di ba? Balita ko naghahanda ka na para sa audition na gaganapin next month. Ngumiti si Daisy at tumango. Well, I want that role very much. Nakakalungkot naman kung ganoon. Ako ang iyong katunggali, natigilan si Daisy. Tapos, nakangiting sabi niya, I'm auditioning for the Lady of the Dragons next month too. Inaasahan ko ang iyong pagganap. Ano man ang mangyari sa huli, sana ay ang mga aktor at aktres mula sa Tenet ang makakuha ng papel. Kung tutusin, sikat na sikat si Mr. Crawford sa entertainment industry, at maraming A at B-listers ang gustong magbida sa kanyang pelikula. Ito ay magiging isang napakabihirang pagkakataon. Salamat sa iyong paggabay, Miss Holt. I'll do my best, sagot ni Daisy. Kabanata 1858. Nang aalis na si Amy, pinaalalahanan niya si Daisy, tsaka, huwag mong subukang mag-shortcut. Pinakaayaw ni Mr. Crawford kapag ang mga aktor o artista ay pumasok sa kanyang proyekto sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Kailangan mong ipaglaban ang role kung gusto mo talaga. Natututong si Daisy kay Amy sa mga sumunod na araw, at handa rin si Amy na ipasa sa kanya ang ilang karanasan sa pag-arte. Para kay Daisy, si Amy ang kanyang senior. Isa pa, mas matanda siya sa kanya ng 5 taon, at tinuring niya siya na parang sarili niyang kapatid. Nakatayo si Charlie sa harap ng salamin sa kanyang opisina. May sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri, at nang may kumatok sa pinto, itinapon niya ang abo sa ashtray at sinabing hindi lumingon. Pumasok ka. Itinalak ni Amy ang pinto at pumasok sa kanyang opisina. Huminto siya sa likuran niya at magalang na sinabi, hinahanap mo ako, Chuck. Nabalitaan ko na tinutulungan mo si Daisy nitong mga nakaraang araw, at ipinasa mo rin sa kanya ang ilang karanasan mo sa pag-arte. Lumingon si Charlie at tumingin sa kanya. Ngumiti siya at sumagot, oo. Siya ang aking junior, pagkatapos ng lahat. At saka, she's pretty dead serious pagdating sa pagiging artista. Kumuha si Charlie ng draw mula sa kanyang sigarilyo bago dinurog ang upo sa ashtray. Pareho kayong mag-audition sa iisang role. Hindi ka ba nag-aalala na siya ang mauna? Ibinaba ni Amy ang kanyang ulo at sumagot, kung makukuha niya ang papel, ibig sabihin ay sapat na siya para dito. Hindi ibig sabihin na ginagabayan ko siya sa papel na iyon. Humalaklak si Charlie at sinabing, buti naman naiintindihan mo.
Siya ay may higit na potensyal kaysa kay James at iba pang mga bagong dating. Gayunpaman, pareho kayong mga artista sa ilalim ng parehong kumpanya. Kailangang tulungan ang isa't isa, ngunit mahalaga para sa iyo na ipaglaban ang gusto mo nang walang anumang suntok. Umangat ang ulo ni Amy at tumingin sa kanya. Pero hindi ko maintindihan kung bakit mo sinasabi sa akin ito. Umupo siya sa sofa at nagpatuloy. Nag-aartista na siya simula bata, kaya iniisip niya na kaya niya kung may tiwala siya sa sarili niya. Gayunpaman, hindi masanay ng isang tao ang kanilang lakas ng loob kung makukuha nila ang lahat ng gusto nila. Kailangan nila ng ilang mga pag-urong. This is the first time she entered the working society after graduating. Bagamat siya ay may ambisyon at tiyaga, kung ayaw niyang umasa sa kanyang pamilya, dapat niyang ibuhos ang kanyang pagiging inosente sa isang lugar tulad ng entertainment industry, na puno ng mga masasamang loob at sakam na tao. Natigilan si Amy. So sinasabi mo yan. Dinampot ni Charlie ang tasa at nagpatuloy ng walang kwenta. Gusto kong ipakita mo sa kanya ang iyong lakas na ang isang matagumpay na aktor ay hindi naman isang mahusay na aktor. Upang maging isang matagumpay na artista, kailangan mong itayo ang iyong sarili at magpatuloy sa pagsulong sa kabila ng mga pag-urong. Sa madaling salita, gusto ni Charlie na makuha niya ang papel kahit na ano. Buong tiwala si Amy sa sarili. Kung tutuusin, nakatrabaho na niya si Benny noon. At saka, kahit na artista si Daisy mula noong bata pa siya, kasama niya si Helios. Ngayong nag-iisa na si Daisy, kailangan niyang umasa sa sarili kung gusto niyang maging matagumpay sa entertainment industry. Gayunpaman, totoo bang gusto ni Charlie na sanayin ang isip at lakas ng loob ni Daisy sa pamamagitan ng mga pag-urong? Hindi alam ni Amy kung bakit ginagawa iyon ni Charlie. Pagkatapos ng lahat, si Charlie ay hindi pa manager ni Daisy, at si Daisy ay nasa probation period pa. Gusto niyang maging matagumpay siya, ngunit kasabay nito, gusto niyang makaranas siya ng mga pag-urong. Kaya, hindi alam ni Amy kung gusto ni Charlie na maging manager ni Daisy o hindi. Maya-maya, dumating na ang araw ng audition. Sinasabing si Benny mismo ang pumili ng bida at pangunahing tauhang babae, at mahigit 100 artista ang dumating para mag-audition para sa papel ng Lady of the Dragons. Matapos makuha ni Daisy ang numero, naghintay siya sa bulwagan. Kinabahan siya, kaya hinawakan niya ng mahigpit ang singsing sa leeg niya. Para bang napuno ng mahika ang singsing, agad siyang kumalma. Nang matapos si Amy sa kanyang audition, nakasalubong niya si Daisy sa hall. Naglakad siya papunta sa kanya at binati, "Miss Vanderbilt." Tumayo si Daisy. "Ames, tapos ka na ba sa audition mo?" Ngumiti siya. "Oo. Oo nga pala, parang kinakabahan ka." Kabanata 1859. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. "Oo, kinakabahan ako." Lumapit si Amy sa kanya at ipinatong ang kamay sa balikat niya. "Huwag kang kabahan. Trituhin lamang ito bilang iyong normal na sesyon ng pagsasanay. Kapag naroon ka, huwag palaging isipin na gusto mong magtagumpay. Kung mas mataas ang mga inaasahan mo, mas maraming pressure ang mararamdaman mo, at ang pagkakaroon ng pressure ay makakaapekto sa iyong performance." Napatingin si Daisy sa kanya. Si Amy ay talagang isang napaka-experienced na artista. Medyo kumalma si Daisy matapos marinig ang sinabi niya. Ngumiti siya at sinabing, "Salamat talaga, Ames." Ngumiti si Amy. "We're from the same company, at pareho kaming nagtatrabaho sa ilalim ni Charlie. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin." Hindi nagtagal, turn na ni Daisy para sa audition. Nagpaalam si Daisy at umalis kasama ang mga tauhan. Ginanap ang audition sa isang studio na kasing laki ng basketball court. Maraming mga profile ng artist ang nasa mesa, kasama ang ilan sa kanilang mga larawan. Ipinagpalagay ni Daisy na ang lalaki na tila mahigit 50 taong gulang na nakaupo sa harap ng makina ay si Benny. Pagkatapos magpalat ng kanyang costume, naglakad siya sa ilalim ng spotlight. Hinawakan ng scriptwriter sa gilid ang kanyang baba at may ibinulong sa tenga ni Benny. Itinaas ni Benny ang kanyang ulo at sinabing, "Tumayo ka sa harap ng kamera." Ginawa ni Daisy ang sinabi sa kanya. Saglit siyang pinag-aralan ni Benny at kumunat ang noo. "Girl, napakalinis ng mata mo. Hindi ito tumutugma sa orihinal na setting ng Dragon Lady. Nabasa mo na ba yung script?" Ang Dragon Lady ay nagkaroon ng isang komplikadong setting. Ang kanyang mga mata ay puno ng ambisyon, ngunit ang mga mata ni Daisy ay masyadong dalisay at inosente. Si Benny ay hindi makakita ng anumang pahiwatig ng ambisyon sa kanila. Mahigpit na hinawakan ni Daisy ang kanyang kamay nang walang sinasabi.
Akala ng scriptwriter ay inihahanda na niya ang kanyang sarili, ngunit hindi pa rin kumibo si Daisy matapos siyang maghintay ng matagal. Miss, mag-audition ka ba sa role o hindi? Kung ibibigay mo ang iyong pagkakataon, lilipat kami sa susunod na kandidato. Maraming tao, at wala tayong oras na sayangin. Gayunpaman, hindi pa rin kumibo si Daisy at nakatayo lang doon. Nainip ang scriptwriter at bumangon. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi mo ba narinig ang sinasabi ko? Ramdam ng bawat crew sa eksena ang tensyon sa hangin. Gayunpaman, si Benny ay nakatitig sa kamera at nag-isip. Akala ng scriptwriter ay nandito si Daisy para masaya. Lumapit ito sa kanya at sinabing, bago ka lang, di ba? Alam mo ba ang mga patakaran dito? Kung susuko ka na, umalis ka na dito. Huwag mong sayangin ang oras natin. Nang itataboy na siya ng scriptwriter, itinaas ni Daisy ang kanyang mga mata at sinabing, sino ka sa tingin mo? Binigyan ba kita ng permiso na magsalita? Natigilan sandali ang scriptwriter. Nang akmang sasampalin niya si Daisy, napagtanto niyang binabanggit nito ang linya ng Dragon Lady. Masyadong dalisay ang mga mata niya. Hindi sila mukhang nakakatakot, at wala silang ambisyon. Gayunpaman, sa ngayon, ang kanyang tingin ay puno ng pagmamataas at paghamak. Bukod pa rito, napakahusay niyang maihatid ang mga linyang iyon at mailabas ang mataas at makapangyarihang karakter ng Dragon Lady. Biglang tumawa si Benny. Not bad, girl. Parang nagkamali kami sa iyo. Ngumiti si Daisy at sinabing, I'm sorry for making you wait so long. Tumingin sa kanya si Benny at nagtanong, ano sa tingin mo ang Dragon Lady? Napagdaanan ko na ang karakter, at sa palagay ko, hindi masama ang Dragon Lady. Napipilitin lang siya sa mga pangyayari. I see, sagot ni Benny. Can you elaborate more on that? Huminga ng malalim si Daisy at dahan-daang sinabi. The Dragon Lady is the last demon lord. Alam niya na ang mga pukana ng langit ay nagiging sanhi ng pagbagsak ng tribo ng dragon mula sa biyaya hanggang sa kanilang pagkamatay. Dahil isa siyang demonyo kaya walang gustong tumanggap sa kanya. Itinuring niya ang lahat ng gustong kitilin ng kanyang buhay bilang masama, kahit na kinakatawan nila ang hustisya. Para sa kanya, ang mga tumatangging magpasakop sa demonyo ay dapat patayin, at iyon ang dahilan kung bakit siya bumuo ng isa pang matinding personalidad. Kabanata 1860. Sa aking opinyon, ang Dragon Lady ay isang malungkot na karakter. Iniisip ng lahat na siya ay masama dahil siya ay pumapatay ng mga tao. So ibig sabihin ba ng hustisya kapag kinukuha ng langit ang buhay ng mga demonyo? Paglabas ni Daisy ng gusali pagkatapos niyang mag-audition, umalangaw-ngaw ang tunog ng makina ng sasakyan sa di kalayuan. Tumingin siya sa pinanggalingan ng tunog at nakita niya ang isang purple na sports car na papunta sa direksyon niya. Napaatras siya ng 2 hakbang, at huminto ang sasakyan sa harap niya. Bumukas ang bintana sa itaas, at ang nakaupo sa driving seat ay walang iba kundi si James. Pagkatapos ng lahat, hindi na maisip ni Daisy ang sinumang magpapabago sa panlabas ng kanyang sports car sa magarbong maliwanag na kulay na ito. Tumingin si James sa paligid at nagtanong, Miss Vanderbilt, seryoso ka ba? Ikaw ang anak ng mga Goldman, at wala ka man lang sasakyan. Pinag-cross ni Daisy ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at sinabing, it's none of your business. Lumapit si James sa kanya, tinanggal ang kanyang sunglasses, ngumisi sa kanya, at nagtanong, gusto mo bang ako ang maging driver mo at isakay kita? No thanks. Ayaw maupo ni Daisy sa loob ng ganoon kagarang sasakyan. Kusa namang nagpakawala si James at sinabing, alam mo ba kung ilang babae ang gustong umupo sa kotse ko, pero hindi ko sila hinahayaan. Minasahe niya ang kanyang templo at nagtanong, ano ang pinunta mo rito? Sinabi ko na sa'yo dati. Gusto kitang maging kaibigan, ngunit patuloy mo akong binibigyan ng malamig na balikat at napakabastos sa akin. Mawawalan ka ng gwapong kaibigan na katulad ko sa ganitong paraan, alam mo ba iyon? Biglang na-realize ni Daisy na hindi lang bata si James, pero narcissist din siya. Bigla kong naisip na talagang hindi madaling trabaho para kay Mr. Johnson na gawin kang A-lister. Kumunat ang noo ni James. Anong ibig mong sabihin? She patted his shoulder and said in a serious manner, I think your face isn't the reason your fans like you. Tiyak na itinuring kanila tulad ng kanilang tandang anak na nangangailangan ng pangangalaga at pagmamahal ng kanyang ina. Ano, that's so rude, singgal ni James habang nakatitig kay Daisy dahil sa pagtawag sa kanya ng stupid. Humalaklak si Daisy at tinapik-tapik ang ulo niya na para bang nang aasar siya sa isang batang lalaki.
Maging mabuting bata ka at pumunta sa gilid para laruin ang iyong mga laruan. I have to go right now. Ang paparazzi na nagtatago sa dilim ay pinindot ang shutter button at nakuha ang eksena sa oras. Pagkalipas ng 2 araw, parehong lumabas sa headline sina Daisy at James. Sa management department, sa opisina ni Charlie. Si Charlie ay nakaupo sa sopa, at ang kanyang mukha ay madilim. Si Daisy at James ay nakaupo sa tapat niya. Ang una ay mukhang kinakabahan, habang ang huli ay tila walang pakialam. Pumirma ka lang ng kontrata sa Tenet sa loob ng 1 buwan, at nahuli ka lang sa isang away hindi katagal. Paano kayong dalawa masangkot sa iskandalo ngayon? Alam mo ba kung gaano kahirap ang ginawa mo sa akin? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Daisy, hindi tayo nagkikita. Gumagawa ang media. Tumayo si Charlie at nagpatuloy. Mga artista kayo, at ibig sabihin, public figure kayo. Kung mas binigyan mo ng pansin, makakagawa kaya sila ng kwento mula sa wala. Minasahin niya ang mga nakaumbok na ugat sa noo para pakalmeyan ang sarili. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo at tapat na humingi ng tawad, I'm sorry, Mr. Johnson. Mas mag-iingat ako sa susunod. Kinawian ni Charlie ang kanyang kamay at pinalabas silang dalawa sa kanyang opisina. Matagal nang gustong umalis ni James kaya walang pagdadalawang isip na lumabas ng opisina. Nang papalabas na si Daisy sa opisina, tinawag siya ni Charlie. She turned her head and asked, may iba pa ba? Tumingin sa kanya si Charlie at nagtanong, nakatanggap ka na ba ng notice para sa casting? Natigilan si Daisy at naikuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Wala siyang natanggap na abiso na nagsasabing nakapasa siya sa audition. Nakakross-leg si Charlie sa sofa at sinabing, parang hindi mo nakuha ang role. Ibinaba ni Daisy ang ulo at sumagot, okay. Tumalikod siya at umalis. Sa corridor, nakasalubong niya si Amy. Nakangiting lumapit sa kanya si Amy at huminto sa harapan niya. Miss Vanderbilt, natatakot ako na kailangan kong mag-sorry sa iyo. Nakuha ko na ang papel ng Dragon Lady.